sana pala noon pa lang humingi na ako ng yakap sa kanya. Kakasarta, nagsisi tuloy ako. Pero alam nyo kasi that time, hindi pa naman kasi talaga ako ganap na, as in 18 na ako, yes 18 ako, pero wala pa dun sa pinaka siguro sabihin natin. For today's video guys, let's talk about bakit nga ba ako naging 18, paano ako naging 18, at bakit si Pablo ang bias ko. Ang dami ko kasing mga kanina nag-i-scroll ako sa Black App, tapos ang dami kong nakikita mga video-video ng mga old videos ng SB19, tapos naaalala ko yung kung paano ako naging 18. Alam nyo guys, sobrang kinikilig pa rin ako ngayon habang naiisip ko yung mga ganaps ko pagdating sa SB19 kasi I never thought na mag-i-stand talaga ako ng group. Na-discover ko yung SB19 dahil din sa AAA, sa AAA, na ginanap dati sa Pilipinas. So nandito na ako nun sa Taiwan. Syempre pag OFW ka, wala kang libangan kung hindi cellphone mo kapag walang trabaho kasi hindi naman ako guys mahilig lumabas. Mas prepared ko din na nag-iisa ako, ganyan. Tapos habang nag-scroll ako ng phone ko, lumabas nga yung video ng SB19 tungkol dun sa performance nila. Tapos nagalingan talaga ako sa kanila. Sa whole ng performance nila, gustong-gusto ko yung song na Manananggal. Tapos nung diniscover ko yung SB19, yung parang nag-dive ako into deeper na ganyan, na parang gusto ko pang mapanood yung mga SB19 kasi di ba pag nag-start kang manood ng ilang videos sa kanila is parang ang dami nang lalabas tungkol sa kanila. Tapos, ayun nga. So, nung pinapanood ko yung mga nila is, ang pinaka nagustuhan ko ng song nila na pinaka-favorite ko talaga guys, until now, is yung I Want To. Hindi ko alam. Hindi ko ma-explain kung bakit. Pero, pinaka-favorite ko talaga yung I Want To. Yung tipong gusto kong maririnig palagi. Yun yung lagi kong sinasoundtrip dito pag halimbawa mag-isa ako, tapos pinapakinggan ko yung mga songs nila. Talagang inuulit-ulit ko guys, yung I Want You. So, doon ko sila na-discover guys sa AAA. Doon ko nakilala yung SB19. Kaya nung nanood ako ng Akon, napaka-special nun sa akin. Kasi sabi ko, oh my gosh, dati napanood ko lang ito sa Black App. Tapos ngayon, nandito na ako sa live. Pinapanood ko na sila kung saan. Doon ko sila nakilala. And that was very, very memorable for me talaga guys. So ayun. So paano naman ako naging 18? Kasi diba kapag halimbawang napapanood mo yung artist, tapos nagagalingan ka sa kanila, hindi naman ibig sabihin is pan ka na talaga nila kasi maaring nakuha lang nila yung attention mo, tapos after sooner or later wala na. So paano ko naging 18? Ito na yung nakakatuwa. Kinikilig pa rin ako. So naging 18 ako guys. Don't get me wrong ha, I love SB19. Lahat sila suportado ko kahit paano may mga solo ganap sila. Lahat sila gusto ko. Pero naging 18 ako dahil kay Pablo. Yes, true, mga kaps. Ano ba yan? Normal pa ba to? Nakakainis. So, yeah, naging 18 ako dahil kay Pablo. If you're gonna ask me, guys, why? And kung bakit siya yung naging bias ko, siya yung nag-convert sa akin bilang 18. Kasi, that time, tuwang-tuwa ako sa kanya. Gustong-gusto ko talaga yung aura ni Pablo. Yung kung paano siya kumanta, kung paano siya gumalaw sa stage, especially yung facial expression niya, yun talaga yung number one. Tapos natutuwa ako, sabi ko, ang cute naman itong guy na to, tapos gustong-gusto ko yung mata niya. Kasi pag tumitingin siya sa camera, parang amo na angelic nung mukha niya, nung mata niya, na para bang nagniningning. Ganun yung naaano ko kay Pablo eh. Tapos, iba talaga yung dating niya sa akin, guys. Sobra. Tapos yung kilay niya, yung angas niya sa stage, sobrang hook na hook ako sa kanyang panoorin siya. Diba habang nakikilala mo yung SB19, tapos parang nakikipag-intera ka na doon sa mga fans, ganyan-ganyan. May mga 18 na nagko-comment nga tungkol sa kanya na siya daw si Pablo, na siya yung leader, na ganyan-ganyan. Pero may marami din akong nababasa na about sa kanya na mga negative comments. Ang dami-dami kong nababasa online na ang pinakapangit daw sa kanila is si Pablo. Kasi nga, let me be honest. Let's just be honest here. Sa TV naman talaga, kung titingnan sa TV at saka sa mga videos na makikita natin, is ang pinaka hindi na-justify or nabibigyan ng justice pagdating sa looks is si Pablo. Kasi hindi siya telegenic ba ang tawag doon, and photogenic, hindi siya ganon. Unless siguro, kung yung tao na
yun is bet na bet talaga yung aura ni Pablo, yung personality. Walang pangit pagdating sa kanya. Kasi for me talaga, aminin natin, gwapo naman silang lahat. Pero yung mata ko talaga, na kay Pablo lang talaga na, I mean, siya yung pinakagwapo sa mata ko. Kasi, when it comes to gwapo, iba yung description ko ng gwapo eh. Iba yung definition ko ng gwapo. So, tinitingnan ko si Pablo, is not just sa mukha niya. Iba eh. Parang, alam mo yung may something na nakaka-connect ako ng personality na parang naiintindihan ko siya kasi may mga napapanood akong video na mas prepared niya yung mag-isa, tapos parang wala siyang masyadong friends, tapos ganyan. Siguro ang pinag-aiba lang namin yung talento na meron siya kasi hindi ako talented. Tapos yung talino na meron siya. Oh my God. Kasi hindi ako kasing talino niya. Kaya naman sobrang ina-admire ko lalo siya kasi nung mga nalaman ko na siya pala yung composer. Tapos, grabe pala siya, no? Tapos, ang galing-galing niya. Lalo ko siyang hinahangaan. Tapos, ayun nga, nung dumating yung time na, di ba dati nagmamanifest lang kami na, pupunta yan dito, yung Taiwan, ang malay mo naman. Kasi, nung nag-meet kami guys, nang naka-attend ako ng anniversary nila, ng fandom nga, is, talaga, parang naano lang namin na hala, punta tayo ng Pilipinas sa mga ganap-ganap, tapos hindi na isip namin na pupunta sila kasi parang that time ko konti nga yung 18. Yung pala marami silang fans dito. Hindi lang ganun ka na active sa may gathering na pupunta sila ganyan-ganyan. No, it's not. Kasi sa work ko before, hindi ko naman alam na may mga fan pala ng SB19 doon kasi nakikwento ko na nung naging ganap-napan nga ako ng SB19 na alam niyo ang galing-galing pala ng SB19 tapos yun na, oo, gusto ko rin yan. Alam mo ba yung kaibigan ko, laging napunta. Kung nalaman na marami pala silang silent fan dito. Tapos, dumating na nga yung araw na nagwindang sa lahat ng 18 Taiwan. Finally guys, pumunta yung yung SB19 dito sa Taiwan dahil sa Acer na ganap. As in, walang nakakaalam sa amin. Nalaman lang dun sa airport nang may nag-share na nakapag-selfie yata sa kanila. Hala, ang anti mong girl. Alam nyo ba, may trabaho ako nun. May trabaho ang mga babae. Nagsi-absenan para lang makapunta dun sa ganap ng SB19. Kaya nung nakita kami ng SB19 dun sa headquarters ng Acer, nagulat sila. Ang dami nyo pala. Sabi ni Stan, dami nyo pala. Tapos sabi niya, umabsent kayo. Tapos sabi ng mga pansiya, sabi niya, lagot kayo. Alam niyo hindi rin nila ina-expect na maraming pupunta doon. Na marami palang 18 dito sa Taiwan. So, ayun nga, parang nung time na yon, nung nakita namin, na parang nag-joke pa si Stel na concert. Tapos nung time na yun, I know sa sarili ko na magaganap ang concert. Tapos ayun na nga guys, nung nakita ko na, alam niyo wala talaga. I'm very sorry to say this. I was so excited to see SB19, but I am more excited to see Pablo. As in talaga, I'm gonna be honest 100%. I was very, very excited to see Pablo. Kasi hindi ko alam kung bakit hulog na hulog ako kay Pablo. Sabi ko nga, gusto ko, kung magkakaanak man ako, yung first na anak ko is papangalanan ko talaga ng Pablo. Tapos gusto ko pag naglilihi ako, mukha ni Pablo yung nakikita ko. Hindi ko alam Basta yun lang yun. Ina-admire ko si Pablo. Hulog na hulog ako sa kanya. Gustong gusto ko siya bilang performer. Idol na idol ko siya kasi sobrang nagagalingan ako sa kanya. Sobra ako nagagalingan sa kanya. Magaling silang lahat. Pero talagang hindi ko alam guys. Help nyo ako. Bakit maintindihan ko na gustong gusto ko talaga siya pag nagpe-perform sa stage. The way siyang sumayaw. Tapos basta kung gaano siya kabuting anak. Kung gaano siya kagaling na leader. Nung nakita ko na yung SB19, so ando na nga yung bus, nagparada na, bumukas na, lumabas na yung mga onesie and mga stop. Tapos yung G22 nandun din. Tapos sobrang gaganda nila guys. Tapos nung nandyan na si Kuya Yani, tapos nagsigawan na, andyan na ang SB! Oh my God! Nandyan na daw yung SB. My God! Tapos ayun, nakapwesto ako guys. Diba yung pinto? Tapos nandun ako sa pinakapapasukan nila, sa may gilid ng papasukan nila. Tapos nakita ko na si Stel, si Josh, si Ken. Tapos nakakainis. Kinikilig talaga ako pag naalala ko. Nakita ko na si Pablo. Wait lang. Grabe yung mukha niya. Ibang-iba yung mukha niya
sa personal at saka sa TV, sa mga video. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, bakit sinasabi ng ilan na pangit daw si Pablo? Na nasabi ng mga basher na, pinakapangit yan si Pablo, ang pangit-pangit, ganyan. Sabi ko, ang gwapo, ang ganda ng mukha niya, angelic, lalo na yung mata niya na brown. Ang sarap dukutin. Tapos ngingiti pa, nakakainis. Tapos, sabi ko, hi Pablo. Tapos sabi niya, hello po. Wait lang. Hindi talaga ako makano. Oh my God! Alam niyo pag pinapanood ko yung mga videos ko, dun sa first meet ko sa SB19, kung gaano ako kalapit sa kanila, kung gaano ako kalapit kay Pablo, sabi ko sana pala nun palang humingi na ako ng yakap sa kanya. Kakasarta, nagsisi tuloy ako. Pero alam nyo kasi that time, hindi pa naman kasi talaga ako ganap na, as in 18 na ako, yes 18 ako, pero wala pa doon sa pinaka, siguro sabihin natin climax, doon sa pinaka baliw na part. Tapos nakatayo lang ako ng ganun. Pero tumitili ako. Tapos syempre ayoko naman na, sabi nga nila kasi daw yung boys daw is sobrang, yung fandom daw ng 18 is sobrang protektado ang SB19. Kaya syempre kailangan natin maging din doon. So hindi tayo doon. Hindi tayo gano'n. So syempre tao din mahirap naman, masaktan nga naman yung boy. Ang gwapo, ang ganda talaga niya. Tapos alam nyo ba guys, nagkaroon pa kami ng time na ako nakachika ko yung onesie stop. Doon ko nasabi na sobrang genuine ng ng SB19. Kasi syempre nakakwentuhan ko yung habang kasi kami nakatayo doon, kasi yung SB19 is busy doon sa ginaganap nilang trabaho nila. Katayo kami, nag-aantay kami ng fan service nila. Nakakwentuhan ko yung ilan sa mga security nila. Tapos sabi ko, kuya, ganyan-ganyan. Pero syempre, hindi ko share sa inyo kung ano yung napag-usapan namin. Syempre, may mga tinatanong ko din sila, may bias po kayo. Minention din nila. Pero syempre, ayoko nang sabihin kung sino. Kasi syempre, di ba, parang mahirap naman ma-misinterpret ng iba na, bakit ganyan, bias niya si ganito, si ganyan. Basta ang masasabi ko lang 100% is, kung paano hinahangaan ng 18 ang SB19 sa pagiging humble nila, sa pagiging down to earth nila, sa pagiging, alam niyo yung kahit sikat na sila, never lumalaki yung ulo nila. Kung gaano sila ka-discipline, kung gaano nila pahalagahan yung mga tao na nasa paligid nila, kung paano nila ina-appreciate yung effort ng mga staff nila, ng mga nakakatrabaho nila, is ganun na ganun. Nakikita ko, nasabi ko 100% na legit pala yung chika na mababait itong mga to. Doon ako mas lalong naging parang lumalalim yung pagiging fan ko sa kanila. Tapos, meron pang nasabi yung staff na nagpabilib sa akin na sabi, so may sinabing staff, sabi nila, sobrang babait talaga ng mga batang yan, ganyan-ganyan. Tapos, basta ang galing, ang sisipag nila. Alam niyo may clip nga ako pero syempre ayoko na. Yung mga napag-usapan namin is private din. Kasi nga, mahirap kasi kapag alam niyo na mo sa social media kasi minsan nami-misinterpret ng iba. Tapos ayoko naman karoon ng negativity pagdating sa mga onesie stop or whatsoever, kasi napaka-genuine talaga nila. Wala silang ginawa nung that time na yun, wala silang nasabi kung hindi puro papuri sa SB19. Ang talagang nasasabi ko, ang sarap maging amo nung lima, no? Ang sarap-sarap maging amo nung lima. Kasi sabi ko, ina-acknowledge talaga nila yung mga tao na nakakatrabaho nila. And alam niyo parang well-oriented sila pagdating sa work nila, na hindi ko alam nakikita ko lang na siguro yung lima, sinasabihan din yung mga personal security nila na wag kayong masyadong sa fans, wag ninyong itutulak, kanya. Kasi alam niyo kung paano ko nasabi guys, the way silang maghawi ng fans, hindi nila ginaganon na wala silang pakialam. Sabi, excuse me lang po, ganyan-ganyan. Tapos yung kamay nila, sobrang ganun lang, ang gentle, makaharang, just to protect the voice. Sabi ko, ala, kasi kaya naman pala yung mga 18, ganong karespetado at kaingat sa SB19 kasi sobrang talaga ng SB19. Sobrang kahanga-hanga guys. Kasi alam niyo ang swerte din ng mga security ng SB19 kasi hindi nila kailangan, siguro doon sa mga
totoong 18, hindi nila kailangan mahirapan ng sobra kasi alam nila kung gaano disiplinado yung 18, which is may mga iilan naman na sobrang, siguro yun yung mga bagong 18, tapos hindi alam ko o dala ng sobrang ka-excitedan. Kasi iba-iba naman kasi ang tao, guys. Kapag nandyan na sa harap mo yung SB19, talagang minsan ano ka na lang na, ay, gusto kong mayakap, gusto kong makahawakan, tas sobrang wild nyo, which is minsan may nagagawa kayo na hindi na pala maganda sa paningin ng ibang fans, tapos which is minsan hindi nyo naman minimina maging ganon, so dala ng ka-excited na ninyo, so parang minsan napapahatak, napapaano, ganon, so hindi naman sinasadya, tapos pag na-film nga, na-videohan, masama na sa iba, which is sana may advice lang din sa mga ganong scenario. Kapag dumadating yung point na may nakita kayo na alam nyo naman na hindi sobra, hindi naman intentional or whatsoever, you can, advise naman na in a nice way na, ay hello Caps, baka po bago ka lang sa pero sana po next time ganito kasi po ina-avoid na masaktan yung boys. Pwede natin i-approach ng maayos. Huwag natin i-bash, huwag tayo mag-throw ng hateful words kasi alam niyo guys, yung words is so powerful. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao, ng bawat tao. And hindi natin alam kung paano nila dinideal lahat ng mga salita na naririnig nila. Especially sa social media, sometimes it's very toxic. And I also I was in the position when I saw Josh for the first time. No, not in the first time, the second time when they guested here dun sa parang basta yung dalawa ni Ken, yung Joke and Ganap. I was in front and I asked Josh if I can hug him. And then, pinagbigyan naman ako ni Josh. But that time talaga guys, hinawakan ko lang yung kamay ni Josh, nakiusap ako, can I hug you? And then, Josh looked at my eyes and then binalikan niya ako, hinag niya ako. And sabi ko, hala, sobrang happy ko nun guys. Tapos after the event, ang dami nang nagsasabi na bakit mo hinatak si Josh? Bakit? Sabi ko, no, I didn't even intentionally hurt him or whatsoever. I asked him nicely. Kaya lang sa video kasi yun yung sinasabi na maybe in social media they can be misunderstood na kahit hindi naman talaga alam mo sa sarili mo na hindi mo talaga sinaktan, hindi mo hinigit na parang ganon. Pero hindi naman ako nabash ng sobra kasi nandun din naman na just pahag, yung parang ganon. Kasi meron din naman may mga nagsasabi na nag-ask naman siya ng permission, hindi naman niya. And I'm so happy na may mga ilan na nakakaintindi at nakakaano doon sa sitwasyon na nakakaunawa na, guys, hindi ko talaga siya hinigit. Naging lesson siya sa akin na para next time, more gentle, more demure sa pagiging fans, ganyan. And so hindi ko na inulit, so naging na lang ako. Tapos, it also happened to one of my friend na nakilala ko lang, na ang bias niya is si Ken. Sobrang patay na patay din siya kay Ken. Nagbili siya ng grabing effort niya, sabi niya pa sa akin, please, kailangan ko makakamayan si Ken. Gusto ko siyang ganyan selfie kay Ken kasi nga, first time niyang maka-attend sa ganong event. So, for me, as a person, and naiintindihan ko yung feelings niya. Nung napalapit sa amin si Ken, sabi ko, Ken, bahas mo, sabi ko ganyan. Tapos lumingon siya, it's sobrang happy niya. Tapos, nung performance na nga ni Josh, parang hinawakan niya si Josh doon. Siya yung nabash na na parang hinimas daw si Josh. Actually, naiintindihan ko naman yung yung concern ng 18 doon sa banda doon kasi nga syempre gaya nga sinasabi natin na ang 18 they just want to protect the voice, ganyan. Pero kasi iba kasi guys, pag nasa kayo, nasa event mismo, na parang, bakit nyo ganyan? Hindi, that time ang nangyari is hinawakan niya lang talaga. Kasi si Josh tumayon bigla doon sa may harapan namin. Siguro sobrang excited nung isa, hinawakan niya nga yung sa may ganito ni Josh, which is alam niyo naman bago So, but alam niyo naman, so yun.
bago dala ng ka-excitedan, hinawakan niya. Pero nung sinabihan naman siya na, wag pong hawakan, tumigil naman siya. Hindi naman na niya inulit. Nakaganon nga lang yung kamay niya, tapos nandiyan lang si Diyos. Hindi na inulit. Wala nang umulit. And nakinig na kay Diyos na, I want your phone put down and party. Guys, may mga pagkakataon na minsan nagagawa natin yung mga bagay na hindi naman talaga intentionally nasaktan or whatsoever. Ganyan. Dahil, especially sa, yun nga, pag excited tayo, pag first time niyang makita, ganyan. Kasi ako, nag-hug ako. Alam ko talaga sa sarili ko noon na sobrang gentle. And Sherry naman, hindi rin naman daw niya intention. Tapos, grabe yung bash. Yung mga words na ibinigay sa kanya. Kasi, yung nag-post dun sa sabi ko, na-feel bad talaga ako. Ako kasi kaya kong i-take yung mga ganong na kahit pa may magsabi na bakit ginanyan mo, ganyan. Ako kasi, I know to myself na hindi ko talaga, hinigit ng si Josh. Sabi ko, baka na lang sa video. Tapos naiintindihan ko din yung ibang fans. And kaya ko na, I don't care their opinions. I know kung ano yung totoo sa sarili ko. Pero gaya nga na sinabi ko, we have to be careful in our words. Kasi iba-iba yung tao. Maaaring sa akin, kaya kong i-deal yung words na yon. Hindi ako ganun kasensitive sa mga bashers, ganyan. Maaaring sa kanya, sobrang sensitive siya kasi let's say, whatsoever kung ano pinagdadaanan niya sa buhay, we have different emotional capability, ganyan. So, we have to be mindful sa mga bibitawan nating salita. So, yun lang yung advice ko. Kasi, mas masarap sa pakiramdam kapag nakikita ng mga baguhang fans ng SB19 na yung fandom na yun is parang pamilya kong magtratuhan na hindi kailangan magsakitan. And kailangan mapakita ng fandom na yun na doon sa mga bagong 18 na parating is wini-welcome nila. Kasi hindi naman lahat alam na. So, yun lang ba? Yun lang may sasabi ko. Ang dami kang sinabi. Parang si OA naman. So, yeah. Na-discover ko ang SB19 dahil sa AAA nila na performance. Sobrang galing na galing ako doon. And yeah, si Pablo ang nag-convince sa akin para maging 18 ako. Kasi I can just be a normal and low-key fan. Like, okay, I like SB19. I can listen to their songs. I can just watch their videos. But to the point that I am very, very interested to that person. Kasi I admire that so much. Then, yun, nahulog sa patibong, naging 18. And as I said, don't get me wrong, I love SB19's Josh, Justin, Ken, Stel. I love them, I support them. Mahal ko yung mga yan. Kasi OT5 naman ako, but just like, wala nakuha tayo ni Pablo loyal na loyal kay Pablo So, yun mga caps, yun yung story kung paano ko na-discover ang SB19 and kung paano ko naging 18, it's because of Pablo. Looking forward sa mga future ganaps nila. Thank you sa pakikipagkwentuhan sa akin today. So, see you in the next episode of our vlog. Bye!